Ito na yung ito na yung tawag dito, yung ating breeder na halos mamatay na kanina. Ayan, buhay na po siya. Oh. Nagre-response na siya. Oh. Ito yung breeder. Yan yung nanay. So sa tingin ko ay sa tingin ko makakasurvive ito. Kasi bakit kamo? Ayan kumikilos na siya, malakas na siya. Kanina hindi ganyan yan, gumagalaw na siya. 'Yon. Survive po tong ating breeder na ito, makakasurvive ito. Pero yung kanyang ayan may patay pa nga doon sa tiyan niya. Yan, saka ko napapagpaganyan. Ito survive to, nakaano na siya oh. Kanina po talagang halos patayan. So ginawa ko lang, inilagay ko nga dito. Ayan. Tutok yung oxygen. Yan, ganyan po ang ginawa ko. Tutok ang oxygen sa kanyang bibig. No, para makaano po ng hangin. Yan, ganyan lang ginawa ko. Wala pang 1 minuto to rito na inilagay ko kanina. No po, nagbakasakali lang ako kung makakasurvive. At yan nga sa tingin ko ay survive itong breeder na to. Kasi kanina ay patay na po talaga yan. Tumitihaya na nga siya. Hindi na po, napansin ko lang nung ilalagay ko na doon sa, sa walang tubig, ay napansin ko yung isang galamay niya, gumagalaw-galaw pa. So, kaya, sinubukan ko pong ilagay sa ganito. Yun, so, ang ating palang, isang natuklasan ko ngayon, ang ating palang crayfish, kapag sa tingin natin ay naghihingalo na siya o basta't hindi pa siya patay yung mapansin mo na gumagalaw-galaw pa yung kanyang galamay, no? Ay pupwede palang ganitong gawin natin. Napakahalaga ng ganitong aerator po, no? Na magagamit pala natin to. Ayan, gumagalaw na siya ng kusa. Makikita natin, di ba? Gumagalaw na siya ng kusa. So, na-retrieve po natin ang ating breeder. Sayang nga lang yung sayang yung mga krillings niya. Hindi na natin agapan. Ayan gumagalaw na siya ng kusa. Kinakagat niya na yung dulo ng aerator na may bula-bula. So ganyan na po ang gawin natin kapag may napansin tayo sa ating alaga na akala mo patay na talaga siya. Pero subukan mo pa rin na ganito ang gawin. Kaya itutok talaga yung oxygen sa kanyang bibig, sa kanyang ulo. And then, wala pa 1 minuto. So, ngayon, siguro may 1 minuto na. Pero kanina, ayan, malakas na to sa tingin ko lang. Hindi yan katulad kanina. Gumagalaw na siya. Nagre-response na siya. Wow, nakasurvive. Survive yung ating breeder at least. No, so makakabawi pa rin kahit namatay lahat yung kanyang tawag dito, krillings. Isa sa napakahalaga rin po na meron tayong reserba na ganitong klase ng aerator. Ayan yung aerator ko. Yung isa diretso dito yan sa mga krillings. Ito po yan. Ito yung pinakang nursery kasi namin. Yan. So bali dalawang po yan, source ng oxygen, Ayan nilalaro niya na ngayon. At least, makakasurvive siya. Yun malakas na po siya Makakasurvive ito. Saka ko siya bitawan kapag talagang kasi nagre-response na Yun, isang pamamaraan po ulit ang natuklasan natin sa ating crayfish na pwede pa siyang mabuhay kapag talagang hindi pa po siya yung kaano-ano lang talaga niya. Kamamatay lang. Kumbaga talagang na lang siya. So, yon. Nakakuha po tayo ng idea kung paano po ma-retrieve ang ating crayfish.
Basta ulitin ko po, yung mapapansin mo na gumagalaw-galaw pa ng konti yung kanyang mga galamay, kahit isang galamay lang ang gumalaw, ganito po ang gawin agad natin. Ilagay mo sa isang maliit na Tupperware, and then tutok talaga yung oxygen no sa kanyang ulo. Yan oh, kita mo. Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya, nakaano pa rin siya, nakayakap pa rin siya sa oxygen. At sa tingin ko ay malakas na to. Ayan oh, nagre-response na siya. Yan, gumagalaw na siya ng kusa. Kanina wala na po yan. Talagang ano, sayang hindi ko lang agad na anuhan, na videohan para nakita nyo po. No, sa mga mag-aalaga, nakita nyo kung ano yung ano niya kanina, kumbaga ano yung sitwasyon niya kanina na talagang patay na. No, makikita natin kung para sa akin talagang patay na kung may ano ko siya kanina. Kaya lang sinubukan ko lang na ganituhin na baka nga sakali, nagbabaka sakali ako. At yan nga, no, buhay na po yan. So pansamantala, tanggalan muna natin ng oxygen itong aking ano, nursery. Ilagay ko lang dito to. Ilagay lang natin dito sa ating mga krillings. Hindi ko pa pwede tanggalin ito, mahina pa rin to eh. Yan oh, kita nyo, mas malaki siya. Mas malaki yung nanay nito kisa dito sa isa nito. Halos kasing laki lang siya. O magkasing laki lang. Mamaya ko na, pagka malakas na talaga to, mamaya ko na ipagpag yung natirang patay dito. Baka makaano pa. Baka masira pa siya. Yan o. Mamaya natin ipagpag. Buti nakasurvive. Oh, huwag mong kagatin. Mawawalan ka ng oxygen. Nabuhay. Oh. Ay, ko na siya. Kanina, wala na. Patay na talaga to kanina eh. Hindi na napansin ko lang nung nilagay ko doon sa ano, paglagay ko sa ganyang takip, nakatihaya na siya eh. Tapos patay na talaga, hindi gumagalaw. Tapos napansin ko lang, ay dami niya doon, mamaya na ipagpag. Napansin ko lang, itong isa na to, yan, gumanon. Tapos nawala na naman. Sabi ko nga, nilagay ko doon sa tubig, binalik ko, nagabula-bula pa ng ganyan yung kanyang ulo. Yan, nagaganyan-ganyan. Pero wala na, ano na talaga siya. Mahinang-mahina na. O ngayon, no, ay ko subukan ko nga ilagay kong ganon. Buhay ulit. Ito na yung ano, ito na yung tawag dito, yung ating breeder na halos mamatay na kanina. Ayan, buhay na po siya. Oh. Nagre-response na siya. Oh. Ayan, nagre-response na siya. Pero hindi ko muna inaalis dito sa oxygen para, no, para mas makabawi.